May pagkakataong walang kawala ang mga driver na sangkot sa mga insidente lalo kung may namatay kahit hindi sila ang may kasalanan. May panukala kontra dyan sa kamera. Pero may paglilinaw ang ilang grupo kaugnay ng mga umiiral ng batas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nag-viral ang rider na ito na nag-counterflow sa Skyway kahit sinubukang pigilan. Tumama siya sa kasalubong na sasakyan, kaya tumilapon at pumanaw. Ang driver ng AUV, kahit nasa tamang direksyon, nakulong habang iniimbestigahan ang kaso. Ang ganitong insidente ang dahilan ng paghahain sa kamera ng panukalang defensive driving bill. As somebody who has experienced that, sobrang unfair din, no? Na tayo nag-iingat tayo and yet people out there parang baliwala lang sa kanila yung safety nila tsaka ng ibang tao. Sa panukala, pwedeng hindi madetine ang isang driver na masasangkot sa aksidente kung makapagsusumite siya ng ebidensya, gaya ng CCTV o dashcam video na makapagpapatunay na hindi niya kasalanan ang aksidente. Pwede na natin gamitin yung mga dashcams to provide evidence na the person who was involved in an accident is responsible or can also show who exactly was in the wrong sa aksidente. Iba-iba na ang opinyon ng mga motorista. Mas maigi kung gano'n, kung mapapawalang sala, yung mga nadadamay lang managot yung dapat managot pa rin. Hindi naman lahat na nakabangga may kasalanan eh. Dapat ang ikulong doon yung counterflow, yung may kasalanan, di ba? Pero sino ang magdedesisyon kung idedetine o hindi ang driver? Wala pang nakalagay sa panukala, kaya pag-uusapan sa pagdinig ng kamera. Are you also considering giving like discretion to MMDA or PNP to decide on the spot kung makukulong o hindi yung involved sa aksidente? Well, very tricky kasi because not all vehicular accidents can be treated the same. For example, yung sa sinabi ninyo, Ma'am Tina, na may nag-counterflow, but what if the counterflow was an emergency? Suportado man ang One Rider Party List ang intensyon ng panukala, ipinunto nitong ang may kapangyarihang baguhin ng kasalukuyang sistema ay ang hudikatura. Ang opinion ko po, dapat yung Supreme Court po. Kasi sila po yung may rules of procedure. Wala pong power yung legislative to impose upon them kung ano po yung magiging procedure nila. Tanong din ng Automobile Association of the Philippines, kailangan ba talaga ng bagong batas na babago sa patakarang piskalya at korte ang magdedesisyon kung ikukulong ang isang tao? Ngayon pa lang, tungkulin na anya ng pulisya na imbestigahan ang sangkot na pwede nilang hindi muna palayain sa limitadong panahon na hindi naman nangangahulugang kulong na. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.